Hi everyone. So today I'm going to teach you how to use false position method in finding root using Excel. So start na tayo. Yung function natin dito is f of x equal to 500 times 1 minus e raised to negative 0.25x minus 120. So yung una natin gagawin dito is to establish the tabular representation. Itong table na to. So, importante ito para mapadali yung pag-compute natin and also yung pag-input ng mga values. So, ito siya. X sub L, X sub M, X sub U, function of X sub L, function of X sub M, function of X sub U. So, yun lang naman siya. May initial value tayo na 0 and 2. So, 0 and 2. So, una natin hanapin ito. Yung function of X sub L. Since di pa naman available to and di pa natin makukuha yung function of X sub M. So, ito muna. Yung function of x sub L natin is simply i-substitute natin yung function yung x sub L x na 'to dito sa original function. So, start na tayo, 500 times 1 minus exp. So, yung e pala dito 'pag kinonvert natin 'pag linagay natin sa Excel, express siya as exp. So, I hope you understand that. Okay. Negative 0.25 times yung x natin, which is ito. So, ayan na. Minus 120. Okay? And for the function of x sub u, you simply substitute this x sub u na to, value dito sa function. 500 times 1 minus exp minus negative 0.25 times this value and minus 120. So, ito na siya. So, ito naman, yung solve natin yung x sub m. Yung formula ng x sub m is equal to x sub L times function of x sub u minus x sub u times function of x sub L then all over function of x sub u minus function of x sub L. So, start na natin to. Equal siya sa yung x sub L bagay yung una. Okay? Times yung function of x sub u, which is ito, minus yung x sub u. Since hindi natin ito mapipress, ang ginagawa ko dito is dito ko napipress, then pinapalitan ko to. Ito na. Either way, pwede mo naman siyang like, pag pinesh mo siya dito, then sa baba, ayan na. Pwede na yan. So, times yung function of x sub L, which is ito, then divided by yung ito, minus yung function of x sub L. Ayan. So, ayan na. Yung x sub M. So, to find naman ang function of x sub M, just simply substitute this, yung nakuha nating value na to sa x sub M, dito sa function. So, call siya sa 500 times 1 minus exp then negative 0.25 times ito. Then minus 120. Okay na. So, yung gagawin naman natin dito, sa false position, we will base our new interval through the changes in sign. So, negative, positive, positive. So, ito na yung magiging new interval natin. Dito, meron tayong since Excel yung gamit natin, so, Excel,
form yung gagamitin. Excel way. So, ayan. Magsiset tayo ng condition. Paano ba yan gumawa ng condition? So, ito lang naman. If yung product ng x sub L and x sub M, ito, times, so, ito, is less than 0, then, yung value ng x sub L is retained. Else, kung greater than 0, yung product ng dalawang to, then yung new value natin is ito, yung x sub M. Yan lang naman. Then, dito naman, gawa ulit tayo ng condition. If yung product ng x sub M and x sub U, function, itong dalawang function na to, is less than 0. So, eto, times eto, is less than 0. Then, yung function, ay yung x sub U natin is retained. Pero, kung greater than 0 naman siya, ito na yung magiging bagong value ng x sub U. Yung x sub M natin. Ayan. Enter. So, just simply, since wala pa naman, ida-drag natin to. Okay. Drag this down. Then, drag this. Ano? So, ayan. Select this row. And then, drag it down. So, select nyo yan. Then, drag it down. So, you can drag it naman kung you can perform as many iteration as you want hanggang sa masatisfy ka. Pero ang ginawa ko lang naman dito is save. So, nasa sayo naman yan. So, yung bago nating interval is eto na. Since dito nag-change ng sign, ito na yung dalawa nating interval. So, ito na yung ano. Since hindi naman pwede siyang 0, so ito na. Yung x natin. Or yung root. So, yun lang naman. Sana nag-gets nyo yung lessons. And see you in the next video.